alino, we all call Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. In ano'y kulim, lasot dabar ni Gid Haimit, ilabihan Haimit sa pagkulay mo laban sa salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos at sino ang hindi makakapasok? Biblia ho ang sasagot sa tanong nito. Unahin natin kung sino ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon dito sa Matthew 5:20, sinabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, na kung ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay parang hipokrito lamang o pagpakitang tao lamang tulad ng mga parisyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ang qualification pala ng ating Adonai Yeshua na hihigitan pa natin ang mga parisyo at tagapagturo sa kautusan, na hindi pagpakitang tao lamang ang ating pagsunod, kundi taos pusong pagsunod. Ayan ang gusto ng ating mahal na Elohim, mga kapatid, upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo raw mahihigitan ang mga parisyo sa pagsunod sa mga kautusan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. E di lalo na, mga kapatid, ang mga Kristiyano na walang paki sa mga kautusan, di ba? Di lalo na silang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, malabo talaga ang pag-asa nila na ma-rapture. Malabo talaga ang pag-asa ng mga Kristiyano na makapasok sa kaligtasan o makapasok sa kaharian. Talagang hindi, base sa Biblia. 1 Corinto 6:9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. So maraming mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na dinadaya ang kanilang mga sarili dahil naniwala na makakapasok sila sa kaharian ng Diyos, ngunit patuloy naman silang namumuhay sa kasalanan dahil hindi sila sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Yan, pangdadaya ng sarili yan. Maawa naman kayo sa sarili niyo, mga kapatid naming mga Kristiyano. Sundin nyo ang aral sa Biblia. Sundin nyo ang tinuro dito, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Hindi ba ninyo alam na ang makanan ay bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang mga nangangalunya. Sino ito? Yaong nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga LGBT, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait kapwa o nandraga. Kahit siya ni kapwa, pero ito ang mga ginagawa mo, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sabi dito? Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandraya, ay wala bahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil ito ang mga gawa ng laman, mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo. Galatia 5:19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsaya, pagpatuyang, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan,
Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw ho ang sinabi ni Apostol Shaul dito. Pinaalam na ho sa atin kung sino talaga ang hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya huwag niyong dayain ang inyong mga sarili. Mga kapatid, kung ito ang mga ginagawa mo, itigil mo na yan kung nais mong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ipagpatuloy mo ang mga bisyo at ang mga masasamang gawain mo, tulad sa sinabi dito, nagkukunwari ka lang na naglilingkod sa Diyos, ang hindi mo alam na dinadaya mo lang ang sarili mo. At dahil diyan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam ba ninyo na maraming mga pastor dyan na nagkukunwari lang na sila mga alagad ng Diyos? Mga kapatid, ngunit patuloy silang gumagawa ng kasamaan, patuloy nilang nilalabag ang mga kautusan ng Diyos. Yon ang mga taong nandadaya sa kanilang sarili. Akala nila nadadaya nila ang kanilang mga membro dahil napapaniwala nila ang kanilang mga membro na sila ay lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos. Ngunit nagkukunwari lang na mga alagad ng Diyos, ngunit mga alagad pala sila ni Satanas. Maraming mga pastor dyan. Isa na dyan si Apollo Kibuloy. Marami pa dyan. Halos lahat ng mga pastor dyan nagkukunwari lang na mga alagad ng Diyos. Ngunit pumapasok sila sa mga beer house, ano pang mga kalaswaan. Doon makikita mo sila, mga pare sa Romano Katoliko, nagkukunwari mga alagad ng Diyos. Ngunit mga kampon pala sila ni Satanas. So, sino ang dinadaya nila? Ang kanilang sarili. Ganon din kayong mga membro. Pag ganon din ang gawain ninyo, sinong dinadaya mo? Pamilya mo, kapwa mo, sarili mo ang dinadaya mo. Pag ang paglilingkod mo sa Diyos ay pagkukunwari lamang, dinadaya mo ang sarili mo. Kaya huwag kayong magkunwari dyan. Ngayon, sino ngayon ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ayon dito sa Mateo 19:17, sa EBT ni siya nga version, mga kaigsunan. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Subalit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Isa lang ang payo ng ating Adonai Yeshua sa isang tao na nais pumasok sa buhay. Ano ang payo niya? Sundin mo ang mga utos. Yun lang kasimple ang sagot ng ating Adonai Yeshua. Wala nang iba. Wala nang ibang paraan para makapasok ka sa kaharian o sa buhay. Sundin mo ang mga utos. Yun lang ang payo ng ating Adonai Yeshua. Hindi niya sinabi na umanib ka sa mga reliyon. Umanib ka sa Judaism, sa Islam, sa Roman Catholic, sa MCGI, Miracle Crusade. Mag-Pentecostal ka, mag-born again ka, mag-baptist ka. Hindi niya sinabi niyan, mga kapatid. At hindi rin niya sinabi na ipangaral mo na wala na ang mga kautusan ni Moises para makapasok ka sa buhay. Bagkos, ang sinabi ng ating Adonai Yeshua, subalit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Simple lang, mga kapatid. Hindi mahirap gawin. Hindi mo na kailangan maghanap ng relihiyon. Hindi na kailangan maghanap ka ng mga pastor na magtuturo sa iyo. Andyan ang Biblia. Sundin mo lang ang mga nakasulat sa Biblia. Nandyan na ang mga utos ng Diyos para sa ating para sa ipamumuhay natin. Nandyan na. Hindi na kailangan ng reliyon. Hindi mo kailangan ang pare. Hindi mo kailangan ng mga pastor. Ang kailangan mo lang, sundin mo ang kautusan ng Diyos.
Yon ang sabi ng ating Adonai Yeshua. Subalit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. So, paano ngayon makakapasok sa buhay ang mga Kristiyano na ayaw man nilang sumunod sa mga utos? Gumising kayo mga Kristiyano. Ayaw ba ninyong maniniwala sa payo ng ating Adonai Yeshua sa isang tao na nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos o sa buhay? Ano ang payo niya? Subalit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Yun lang, mga kapatid. Hindi niya sinabi, maghanap ka ng reliyon mo. Ayon din dito, sa Matthew 7:21. Sa ASND, ang salita ng Diyos. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Kaya, lalo na pag nagkunwari ka lang na isang alagad ng Diyos, nagkunwari ka lang na naglilingkod sa Diyos. Hindi yan sapat ang pagtawag mo na Panginoon, Adonai, o ano pa ang tawag mo. Hindi yan sapat mga kapatid. Hindi yan nangangahulugan na makakapasok ka na sa kaharian ng langit dahil tumatawag ka na ng Panginoon. Ang mga tao lang, ang sabi dito, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama, ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Ang yaong sumusunod lang pala, mga kapatid, sa mga kautusan ng Diyos, dahil iyan talaga ang kalooban ng Ama. Yan lang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pala reliyon ang babasihan dito. Hindi pala kung ano ang reliyon mo ang hinahanap dito, kundi ang hinahanap ng ating Adonai Yeshua, yaong mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama ng nasa langit. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Ama? Nasundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Tulad ng Shabbat at iba pang mga kautusan. Talatang 22 sa Matthew 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan ninyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumagawa ng maraming himala? Talatang 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ano ang ibig sabihin ng gumagawa ng masama? Sa Chronological Gospel by Michael Rood, ang sinabi doon, depart from me, you violators of the Torah. Yun pala ang ibig sabihin ng gumagawa ng masama. Mga suwail sa mga kautusan ng Diyos, hindi nagsasyabat, kumakain ng baboy at iba pang maruming mga hayop. Yon ang gumagawa ng kasamaan. Hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yon pala ang gumagawa ng kasamaan. Tulad ng Shabbat, hindi nila ina-apply, hindi nila sinusunod. Yan, gumagawa ka pala ng kasamaan. Sa Complete Jewish Bible by David Stern, ito ang sinabi, then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you workers of lawlessness. Ano? Get away from me. Lumayas kayo. Kayong mga gumagawa ng walang kautusan. Lawlessness. So, wala talagang pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, ang lahat ng mga suwail sa mga utos ng Diyos. Sino sa mga Kristiyanos diyan ang maliligtas, ang makakapasok? From Roman Catholic down to born again Christians, lahat ng mga Sunday keepers, lahat na kumakain ng baboy, hindi talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, useless lang talaga ang pagalilingkod nyo, pabalik-balik nyo sa simbahan every Sunday. Useless lang talaga yan.
Useless lang ang overnight prayer ninyo. Useless lang ang mga Wednesday service ninyo. Useless lang ang pagbibigay nyo ng mga ikasampung bahagi doon sa mga churches ninyo dahil hindi talaga kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ayon sa sinabi dito sa Matthew 7:21 hanggang 23. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai. Mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.